Hello mga kapatid, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ay nagkita sa gabing ito. Isang pribilehyo na tayo po ay nagkita sa mga oras na ito. And we would like to thank God for the privilege. Opo. Alam nyo, itong mga gantong moment, mahalaga po ito mga kapatid. Mahalaga to kay Brad Calix dahil nakakatuwang bagay na magkita tayo. Sa umaga, hindi tayo nakikita madalas. Gawa ng hindi talaga kaya ni Brad Calix ng umaga sa mga panahon nito. Opo. Pero salamat sa Panginoon dahil may opportunity for us to meet at least sa gabi. Opo. Kaya salamat, Lord, salamat sa opportunity. Tayo po'y manalangin. Gamitin natin guide ang the Apostles' Creed sa gabing ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating mga kaparian. Kay Pope Francis, dyan sa Vatican, good evening. At sa lahat ng mga cardinals natin dyan, sa lahat ng Archbishop, Monsignor, sa lahat ng mga bishops, kaparian, lahat ng deacons, at lahat ng mga layman. Mga kapatid, hindi na ako pupunta pa kung saan, diretso na po tayo. Paganda kong pag-usapan natin ngayong gabi. Actually, ang gabing ito ay espesyal sapagkat ito po yung pagkilala ng mga Katoliko kay Saint Joseph. Si Saint Joseph, itong March 19, ay asawa siya ni Virgin Mary. At siya rin po yung legal father ni Jesus Christ. Si Saint Joseph, yung dalawa po yung kilala sa kanya. Siya po yung ating protector. At siya po yung patron na nilalapitan ng mga departing souls. Okay. Tinatawag ho yung pangalan ni Saint Joseph pag malapit ng mamatay ang isang Katoliko. Yung mga nalulunod na Katoliko, nalalason. Ito'y si Saint Joseph din ho'y nilalapitan natin kapag tayo ay naandun sa kamay ng mga kalaban. Kung sinusunog man, di ba? May mga ganun may mga Katoliko na sa ibang bahagi ng kontinente ay nakakaranas ng mga matinding persecution. Lalo na yung mga Katoliko na sinusunog, di ba? Alam naman natin yung kapag sinunog ka ng buhay, medyo talagang ano ho yan. Siya po nilalapitan. Sa mga kailangan natin ng proteksyon, hindi tayo lumalapit kung kani-kanino di ba? Of course, nandyan yung Banal na Espiritu, nandyan yung salita ng Diyos. Pero isa sa mga nilalapitan ng Katoliko, si Saint Joseph, sapagkat siya ating protector. Pangalawa, alam mo, pagka bagong Katoliko, kapag nalalaman mo itong mga gantong teaching, na mamangha ako meron palang ganito. Nung ako'y pastor pa, wala naman hong naituro sa amin na ganito Opo, dito lang sa Katoliko ito, kaya napakayaman yung turo ng simbahang Katoliko Kaya habang ako ay dahan-dahang nag-aaral at nalalaman ko yung Saint of the Day, nakita ko yung background, teka muna.
Bang klase pala yung simbahang Katolika. At napakinggan ko si Father Orbos na pinaliwanag niya to. Siya yung patron ng mga Katoliko na pag malapit ka ng mamatay, siya yung sumusundo sa atin At dadalhin ka doon, sabi ni Father Orbos, doon sa puso mismo ng Diyos. Okay. So mga kapatid, what an encouraging words malaman patungkol dito kay St. Joseph. At ako dito sa lugar namin, San Jose, yung aming lugar dito, San Jose. Actually, piyesta po rito sa lugar namin, kaya yung background medyo maingay. Simula pa na umaga yan hanggang ngayon ay malalakas yung rito, mga musika. Gawa ng ang community ay nagdiriwang sa kapiyastahan ni St. Joseph. Mga kapatid, diretso tayo tonight sa ating pag-uusapan sa usapang Katolisismo. Pag-usapan natin tonight, part 1, ang rebulto. Sinasamba nga ba yan ng Katoliko? Part 1. Kung ang mga pastor, mga ministro at iba pang mga tagapagturong protestante ang sasagot sa tanong na ito, wala pong pakundangan na 100% nilang sasabihin na sumasamba tayo sa rebulto. O kung tawagin nila ay Diyos-Diyosan, ang mga Katoliko. Sa isang pagkakataon nga habang isinasagawa ang prosesyon ng Poong Nazareno, isang grupo ng mga kabataan na born-again Christian ang nagrally po sa daraanan ng mga deboto. Dala ang kanilang mga placard na nagpapahayag ng kanilang aligasyon na ang mga Katoliko daw ay sumasamba sa rebulto. Na gusto natin ituwid dyan mga kapatid, no? Ay po sa ating Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Ang sabi po doon, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid, sabing ganon, to sacred images is a respectful veneration. Nire-respeto lang ho natin, respectful veneration. Not the adoration due to God alone. Hindi ho natin sinasamba ang images. Marami tayo niya sa loob ng parokya di ho ba? Nasa labas pa nga ho yan, di ba? Pagkat makita mo yan sa isang parokya, sa labas may santo na ho dyan. Pagpasok mo, maraming santo sa paligid, doon sa may altar, di ho ba? Now, sinasamba nga ba ng Katoliko ang images o ang rebulto? Mga kapatid, hindi po natin sinasamba ang mga imahe o larawan. Therefore, sino sinasamba ng Katoliko? Ang Diyos. Paulit-ulit na ho natin yan naririnig ko yan sa mga debate, sa mga paliwanag ng mga pare. Sila Father Darwin Gitgano, sila Talibong, sila Jando, di ba? Sila San Pablo Alima. Sinasabi nila yan na hindi natin sinasamba ang images o yung rebulto. Ang adoration o worship, it belongs to God alone. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, maski na anong gawing paliwanag ng Katoliko na pare o sino man o ng CFD, sa mga protestante na ito, mapapagod ka lang. Bakit ka mapapagod? Hindi nga kasi nila tatanggapin yung paliwanag. Ganun kasimple. Nakakapagod sa isang banda yung paulit-ulit. Matagal na panahon na itong dinidepensahan natin. Na matagal na natin sinasabi, hindi natin sinasamba ang images. Masabi na iba, bakit kayo meron? Pasinin mo sa luneta, di ba nandyan ang rebulto o imahe ni Jose Rizal? Sinasamba ba ng Katoliko sa Jose Rizal doon sa luneta? Bagamat aaminin ko,
may mga Pilipino na sinasamba yun. Pero hindi ho ng Katoliko. Kasi may Rizalista na sekta sa Pilipinas. Nag-originate yan dito sa Pinas. Pero sa Katoliko, ang turo ng simbahan at ng Catechism of the Catholic Church, hindi ho natin sinasamba. Opo. Yung larawan ho ng magulang nyong namatay, nung kapatid nyo, di ba? Bakit nakalagay sa dingding yan? Sinasamba ba natin yan? Hindi ho. It reminds us na minsan na reality, na buhay yun Nagkataon lang namatay sa aksidente, probably sa karamdaman, na hindi masama na nakadisplay yung kanilang larawan doon. It reminds us na minsan naging kabahagi sila ng buhay natin. Bagamat wala na sila, we just respect them. Hindi natin tinatanggal yung larawan. Imagine mo, tanggalin mo yung larawan ng mahal mo sa buhay dyan. Di ba't insulto yan? Para po sagot natin, hindi ho natin sinasamba ang mga imahe. Kaya lang minsan maiinis ka sa isang banda sapagkat may mga protestante at mga born again na ipipilit nila sa kanilang mga pangangaral na ang mga Katoliko daw ay sumasamba sa larawan. Maliwanag naman ang paliwanag natin dyan. Hindi lang nila tinatanggap. Paborito ho tayong atakihin ng mga protestante at mga evangelical. Simple lang, mga walang magawa to sa kanilang mga sarili. Ang sabi ko nga, kung sila ay mga matitinong tao, bakit hindi nila punahin yung kanilang kahinaan ng kanilang grupo? Bakit paborito tayong salingin ng mga taong ito? Wala na ba sila magawa sa buhay nila? Daming pwedeng gawin sa buhay Pero bakit kailan tutukan yung aral ng simbahang Katoliko? Simple lang, sapagkat tayo ang totoo. Kaya ho sila, paborito tayong banatan, tirahin, kabi-kabila sa social media, sa panulat. Paborito tayong atakihin. At lahat naman ng kanilang sinasabi na paratang sa atin ay walang basihan na maliwanag. Ngayon, ano ba ang mga nasusulat sa Biblia na madalas ginagamit ng mga protestante, mga born again at mga sekta sa Pilipinas na galing sa Biblia? Ano ba yung inuungkat nilang talata sa Bible? Dalawa lang naman Ano yung una? Deuteronomy chapter 4, 15 to 18. Saka yung Exodus 21 to 5. Pansinin natin. Ano ba naman yan, Brad Calix? Eto, makinig po kayo. Ang sabi sa 15:18 ng Kabanatang 4 ng Deuteronomy, nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Horeb, wala kayong nakitang anyo. Kaya kaingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. Maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ng anumang gumagapang, o anumang isda. Ano pa isang talata? Exodo, Kabanatang 20. Mga talatang 1 hanggang 5. Ang sabi doon, ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Mga kapatid, sa pamagitan ng mga talatang ito, binibigyang diin ng mga protestante na labag sa utos ng Diyos ang paggawa o pagkakaroon ng mga larawan o imahe. Kaya tinuturing nila na ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga ito. Pero kung pag-aaralan natin mabuti, mga kapatid, makikita natin ang maling interpretasyon ng mga mangangaral ng protestante, evangelical at mga kulto sa Pilipinas. Now, sinabi ni Yahweh, huwag kang sasamba sa ibang Diyos.
huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawa, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa tubig upang sambahin. Now, tignan nyo mga kapatid, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, maliban kay Yahweh. Huwag kang gagawa ng imahen. Para saan? Upang sambahin yung imahen. Pangatlo, huwag mo silang yoyokuran upang sambahin. Ikaapat, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. Makikita sa mga pangusap na makikita natin yung madalas binabanggit na huwag sambahin. Na pinaliwanag natin kanila, veneration yung ibinibigay natin sa mga santo, sa mga images, sa mga rebulto natin sa loob ng parokya. Hindi natin sinasamba ho yun. Pinaparangalan lang ho natin. Veneration ho ang tawag sa wikang Banyaga. Kahit sinong matinong Katoliko, kaibigan, ang tanungin, wala magsasabi ho na sinasamba nila ang isang larawan o imahe dahil maliwanag ho yan na sinasabi ng katekismo na hindi dapat sambahin ang imahe o larawan. Taliwas ito sa katarungan at katotohanan alinsunod sa pamantayan na dapat ay may pinagbabatayan ng isang aral o usapin upang paniwalaan na totoo. Isang halimbawa ay ang proseso sa korte, mga kapatid, upang maibigay ng hukom ang tamang hatol. Kinakailangan na ang isang usapin ay may sapat na batayan. Hindi maaring tanggapin ng husgado ang hearsay o sabi-sabi. Sabi-sabi lang dahil ito'y magmimistulang gossip o chismis lamang at wala itong katotohanan. Ngayon, masama nga ba na gumawa ng larawan o imahe tulad ng iginigiit ng mga pastor at ministro ng iba't ibang sekta? Masama nga ba, per se, ang gumawa ng larawan? Napasagutin natin ang Biblia mismo. Exodus 25:17-22. Exodus 25:17-22. Pansinin niyo mga kapatid, ang sabi doon, gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kerubing ginto ang 2 dulo nito. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ihinang ang mga kerubin upang ito ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang 2 kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. Ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibinigay ko sa iyo. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa. Sa pagitan ng 2 kerubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Mga kapatid, pansinin mo yung nabasa natin. Maliwanag ang utos ni Yahweh kay Moises. Inutusan ni Yahweh si Moises. Gumawa siya ng luklukan ng awa at sa ibabaw nito ay ilalagay ang 2 kerubing ginto. At sa pagitan pa ng 2 kerubin, makikipagtagpo si Yahweh kay Moises upang doon ibigay ang kanyang kautusan sa mga Israelita. Mga kapatid, ang 2 kerubing ginto ay tiyak na inukit o hinulma dahil ito'y gawa sa isang metal at ginto. Bukod sa 2 kerubing ginto, isa pang metal na larawan ang ipinagawa ni Yahweh kay Moises. Natingnan natin doon sa Bilang 21, verse 5-9. Mga talata ito sa Lumang Tipan, mga kapatid, na mapapansin mo na inutusang direkta ni Yahweh ang kanyang tao.
Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Ang sabi ng mga tao, inilabas mo ba kami na sa Ehipto upang mamatay habang sa ilang na ito? Wala kami makain na mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makamandag na ahas at maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Kaya lumapit sila kay Moises, sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh. At sa iyo, ipanalangin mo kami na kanyang alisin o paalisin ang mga ahas na ito. Ano ginawa ni Moises? Nanalangin si Moises para sa Israel at sa ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Ano sagot ni Yahweh sa dasal na direkta ni Moises? Gumawa ka ng isang ahas na tanso, sabing ganon. Ilagay mo yun sa dulo ng isang mahabang kahoy. Now, sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon, sabi ni Yahweh, ay hindi mamamatay. Ganon nga ang ginawa ni Moises. Kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumitingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Hindi lamang sa gintong kerubin at ahas na tanso natapos ang pagpapagawa ni Yahweh ng mga inukit na larawan. Maging ang toldang tipanan, dakong banal at dakong kabanal-banalan ng kanyang templo ay pinalagyan ng Diyos ng imahe. Ikalawang Kronika, Kabanatang 3, mga talatang 1, mga talatang 10 hanggang 14. Pakinggan ho ninyo ang lumang tipan. Ang templo ni Yahweh sa Jerusalem ay sinimulang itayo ni Solomon sa bundok ng Moria sa giikan ng Jebuseyong si Ornan. Inihanda ni David ang pook na iyon matapos magpakita sa kanya si Yahweh. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kerubin. Sino nagpagawa? Si Yahweh. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito sa ginto. 9 metro ang kabuang haba ng mga pakpak ng 2 kerubin. 2 kalahating metro ang bawat isang pakpak. Ang dulo ng isang pakpak ng unang kerubin ay abot sa dingding at ang dulo naman ng kabilang pakpak ay abot sa dulo ng pakpak ng ikalawang kerubin. Gayun din naman ang dulo ng isang pakpak ng pangalawang kerubin na 2 kalahating metro ang haba ay abot sa kabilang dingding at ang dulo ng kabilang pakpak ay abot naman sa dulo ng pakpak ng unang kerubin. Kaya't ang nasasakop ng kanilang mga pakpak ay 9 metro. Nakatayo ang mga rebultong kerubin at parehong nakaharap sa bulwagan ng templo. Ang ginamit ng tabing ay mga telang hinabi sa lanang kulay asul, kulay ube, at kulay pula at mamahaling lino. Pinabordahan pa ito ng mga larawan ng kerubin. Sa unang hari, Kabanatang 6, talatang 23 at 29, may makikita tayo. Ang sabi ron sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng 2 kerubin. Imaheng nililok sa kahoy na ulibo. Imahe nililok gamit ang kahoy. 4 kalahating metro ang taas ng bawat isa. Kulang na 2 kalahating metro ang haba ng bawat pakpak. Kaya't 4 kalahating metro ang sukat ng mga pakpak buhat sa magkabilang dulo. 4 kalahating metro rin ang sukat ng pangalawang kerubin. Iisa ang sukat at hugis ng 2. 4 kalahating metro rin ang taas ng bawat kerubin. Inilagay niya ang mga kerubin sa gitna ng dakong kabanal-banalan. Nakabuka ang kanilang mga pakpak at ang gawing labas ay abot sa dingding ng silid ng tig-isa nilang pakpak. Sa gawing loob naman, ang mga dulo ng tig-isa nilang pakpak ay nagtagpo sa gitna ng silid. Balot din ng gintong lantay ang 2 kerubin. Ang buong dingding ng templo, maging sa dakong kabanal-banalan at sa dakong banal ay may ukit na mga kerubin, punong palma at mga bulaklak. Exodus 36:35. Gumawa rin sila ng kortinang yari sa pinong lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula. Ito'y binurdahan nila ng larawan ng kerubin. Ezekiel 41:25. Ang sabi ron,
Ang pinto papunta sa dakong banal ay may nakaukit ding larawan ng kerubin at puno ng palmera tulad ng nasa dingding. May kahoy na panakip sa labas ng bulwagang pasukan. Mga kapatid, sa mga talatang nabanggit natin sa Lumang Tipan, kung masama ang paggawa ng larawan, bakit si Yahweh mismo ay nagpagawa nito? Tila taliwas ata o kontrapelo ito sa kanyang unang utos na huwag gagawa ng anumang larawan. Kung ating paniniwalaan ang mga aral ng mga pastor, ministro at iba pang tagapagturo ng mga sektang protestante, nagmimistulang o magmimistulang si Yahweh ay isang lawbreaker sa sarili niyang utos. Napansin po ninyo mga kapatid. Ngayon, ano ba talagang ipinagbabawal sa pagkakaroon o paggawa ng larawan? Bukas po yan ng gabi. So, sa madaling salita mga kapatid, balikan natin. Let's have a quick review. Sagutin nating diretso, ang rebulto ba sinasamba nga ba ng Katoliko? Hindi po. Hindi natin sinasamba, nire-respeto lang natin. Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Hindi po yan contrary doon sa inuutos ng Diyos. Prototype lang yon mga kapatid. Yung larawang inukit, halimbawa ni Saint Joseph na nakikita natin sa mga simbahan, di ba? Talaga namang merong Jose sa kasaysayan. May taong nabuhay na Jose. Pero hindi yung prototype yung sinasamba mo eh. Nire-respeto mo yun eh. Pero ang iyong binibigyang pagpapahalaga talaga, yung tao mismo na nasa langit ngayon, na nilalapitan natin, na isang santo si Saint Joseph, our protector. At siya yung patron saint ng mga departing souls, mga Katolikong mamamatay na. Siya yung sumusundo sa mga Katoliko upang dalhin sa puso ng Diyos. Yan. Malalim ho talaga ang Katoliko na aral eh. Misteryo ho ang iba eh. Di po ba? Kaya nga itong basic na usapin na ito, rebulto, sinasamba nga ba ng Katoliko? Hindi po natin sinasamba yan. Paulit-ulit na lang ho natin binabanggit yan mga kapatid. At yung dalawang mga passages na paboritong ulit-uliting ibato sa atin ng mga Protestante at mga Evangelical ay yung Deuteronomy chapter 4, 15-18, nabasa naman natin yan. Saka yung Exodus 20, 1-5. Mga kapatid, sinagot din natin kanina, masama nga ba ang gumawa ng larawan o imahe? Hindi po. Bakit? Ang Diyos mismo nag-utos kay Moises na gumawa. May mga talata tayong napatunayan sa Old Testament, Exodus 25, 17-22. Numbers 21, 5-9. 2 Chronicles chapter 3, verse 1, 10-14. 1 Kings chapter 6, 23-29. Exodus 36, 35. Ezekiel 41, 25. Mga kapatid. Hindi ho per se pinagbawal ang imahe. Ang Diyos pa nga nag-utos kay Moises. Di ho ba? Ngayon, bukas ng gabi, tatalakayin natin, ano ba talagang ipinagbabawal sa pagkakaroon ng paggawa ng larawan? Ano nga ba ipinagbabawal, mga kapatid? Now, mga kapatid, maganda to, mag-aral tayong pare-parehas. Hindi ito makukuha sa biglaang sharing eh. Opo, katulad nung ginagawa natin.
Dinadahan-dahan natin to para ma-digest natin, mabalikan natin. Kaya nga ho, kung may mga Biblia tayo, basahin natin. Patulong tayo sa ating mga parish priest, doon ng mga katikista natin. Magpatulong tayo sa tamang pagkaunawa. Bumili tayo ng mga aklat na makakatulong sa atin, mga kapatid. Huwag lang kayo basta mag-interpret ng Biblia, delikado ho yan. Baka magtayo kayo ng panibagong sekta at ipaparehistro nyo later on. Opo, mga kapatid. So ito pong pinag-uusapan natin ay hango po ito sa... Ito po isinulat ni Brother Marco Evangelista. Isa po siyang layman. Opo, at siya rin po ay may programa sa Radyo Veritas sa Maynila. Ang pamagat ng kanyang libro ay Pagtatanggol sa Pananampalataya, na meron siyang subtitle sa wikang banyaga na No Holds Barred in Defense of the Catholic Church. Mahalaga to, magkaroon kayo ng itong kopya, mga kapatid. Para ho, mabalik-balikan natin sabay-sabay, maituro ninyo yan sa inyong mga small group. Para ho, kapag may mga atake, may mga tanong na paulit-ulit, no? Na wala silang magawa sa buhay nila, meron tayong pwedeng isagot sa kanila. Huwag natin pahirapan masyado sarili natin, no? Paliwanag lang natin ng konti. Now, mga kapatid, ay ko sinasabi sa inyo to, don't expect na i-accept na nila yung paliwanag natin. Huwag nyo na yung asahan. Ang mahalaga lang, alam mo ang sabi ng salita ng Diyos. Alam mo yung tayo ng turo ng simbahang Katoliko. Maganda, dahan-dahan tayo nag-aaral. Tanong tayo, dapat may grupo tayo di ba? Ipagdasal nyo mga kapatid kasi sa mga interesado po sa inyo mag-aral online, gawa tayo ng parang curriculum, mga kapatid. Tignan natin yan, pasimulan natin yan ng June, Lord willing Dahan-dahan tayo dyan. Mag-enroll kayo, syempre. Ito ay ay pagsusumikap to ng mga CFD sa Bacolod. Kausapin ko yung presidente namin kung possible for us to have this para bang layman's, pwede natin sabihin yan, layman's ministerial academy, no? Parang ganyan, O sabihin na natin 6 months to 1 year training. Yan. Pero may curriculum tayo, mga kapatid. Meron tayong maliwanag na curriculum na sinusundan dito. At mag-aaral tayo once a week lang Kasi kung medyo meron man tayong gabi, di ba? At least once a week na pagtalakay, mga 2 oras siguro. At tignan natin kung paano to mangyayari. Lord willing by June, Pagdasal nyo, medyo kasi marami pa tayong inaasikaso ngayon, naisip lang natin yan doon sa mga kapatiran na wala ho kayong parang formal theological training. Maganda ho ito magkaroon tayo nito, dahan-dahan. Yung iba sa atin dito may mga may mga kursilyista nga tayo ritong kasama. Ito si Bobby Tarok, may training yan Oo. At yung iba sa inyo. Pero doon sa mga walang formal theological training sa Katoliko, pag sumikapan natin to, dahan-dahan gawin natin ito para hindi naman kayo mape-pressure masyado, once a week. At tignan natin yan by June, pagdasal nyo. Opo. Update lang tayo kay Mrs. Ipagdasal nyo kasi kinokontak namin yung Corazon Locsin. Schedule, medyo mahirap pumasok sa maghapong ito dahil napakaraming gusto ring magpa-check up. Hindi na ko kasi sila nag-entertain ng walk-in. Opo, lahat po online maski ako, hindi pa ako napapalo up ng aking yung sa therapy ko naman sa tuhod, Wala pa ho. Last year pa ako nag-request pero wala pang text message sa akin. Mga kapatid, pag-pray natin si Mrs. patuloy sa kanyang sitwasyon. Nag-i-improve naman, Hindi katulad doon dati. Pero ang concern ngayon ay lumalaki yung tiyan niya, Galing na kami sa doktor noong nakalipas. Ipagdasal natin na pag nag-meet kami etong March sa Corazon Locsin ng kanyang oncologist, pag-pray natin kung matutuloy yung chemotherapy,
Medyo kasi ano yun medyo kasi yun daw yung kailangan, no? Tapos yung tubig sa likod ng baga ni Mrs., no? Meron po talaga. Pagdasal natin, hindi naman kami pumapayag na butasan pa yung likod o something para magkaroon ng suction para matanggal yung tubig, no? Hindi na, ayaw po namin yon. Pinagdadasal namin kay Lord na sana lang yung oral medication ilalabas lang sa ihi, no? Syempre kami medyo now honestly kinakabahan kami, no? Sa mga pwedeng mangyari. At the same time, very hopeful pa rin that God would intervene, mga kapatid. Opo. Pagdasal yung si Mrs. na maging regular yung kanyang tulog, no? Kulang pa rin po talaga. Hindi talaga ganun kadali. Pero salamat sa Panginoon at sa inyo na patuloy na nagdadasal po, mga kapatid, ha? Kaya salamat lang talaga sa Panginoon Diyos. Alright, bago tayo tuluyan magpaalam, ay suportahan niyo po yung ating YouTube channel na State of Grace TV. Kailangan pa natin ng mga 1,000 na subscribers. Pumapalo tayo sa 1,000 mahigit, minsan nasa 2,000 yung mga videos na nire-review ko ng mga nakakita ng video. Nasa 2,000 mahigit So, kung yung mga kapatid natin na hindi pa nagsusubscribe, mga kapatid, tulungan niyo po si Brad Calix na ikwento natin ito. Yung ating State of Grace TV. Yan po yung YouTube channel ni Brad Calix. Excuse me. Malaking tulong po kasi yan, mga kapatid, later on sa ministry. Kaya ipagdasal natin na ang Catholic community nationwide sa Pilipinas ay masuportahan din po yan, mga kapatid. Alright. I'd like to acknowledge yung mga kapatid natin ngayong gabi. Kay Bro Dan Baldosa, maraming salamat for joining. Ate Rosa Tadeo sa Hong Kong, God bless po. Sa buong pamilya, salamat sa pananalangin. Kay John Mary, maraming salamat po. Percival Solo Jr., salamat po sa inyo. Si Jazz Gin Sataw, salamat. Bobby Taruk, Louis, salamat Edwin Bihandre Ariento Cardel, is watching from Indigenous People Tribe sa Bulacan. Bro Edwin, maraming salamat Lord willing, makapasyal ako dyan sa inyo Lord willing. Jollibee, maraming salamat po. God bless sa buong pamilya. Alben Bahan, salamat. Marisa Buyaw, salamat po. Rene Boy Kalimpong, bro, salamat Armida Dicena, salamat po, ma'am. Loreto Castillon, salamat po. Bro Acero Obilio Dorado Gary Joy, God bless sa inyong ministry sa FB bro. Salamat. Atiya Montejo, salamat Atiyam. Sinil Kevin Perez, bro, salamat. Gaspar Cortez, bro, salamat kay Brad Ang Cortez, salamat. Raydan Garcia, salamat. Kay Chelra Grace, God bless po, maraming salamat for joining. Pipito Barbon, bro, Brad, salamat Luciano Torrente. Kay Sir Isaiah Jolen, sir, magandang gabi po. God bless sa pagtuturo. At sa inyong may bahay. Mendoza Dani, maraming salamat po. Alright. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. I just
want to thank you for your goodness. Etong topic tonight, medyo matagal na ho itong issue laban sa mga Katoliko. And up until now ay hindi pa ho natitigil itong issue na ito. Marami pa rin pag-atake sa simbahang Katolika. At hindi rin kami tumitigil na dumepensa at magpaliwanag. Palagay ko hindi ito mahihinto hanggat hindi kayo pumapa rito sa lupa. Pero maganda ho nito, sa kabila nito ay ready kami na ipagtanggol yung aming pananampalataya. Ang mahalaga lang ho sa amin bilang Katoliko ay maging sentro si Kristo sa aming buhay, sa aming pananampalataya, sa workplace, and even sa community, sa aming pamilya. Tulungan niyo po kami. Nais di ho naming panalangin ang inyong gabay sa amin. Sa aming pagtulog mamaya, ay sa inyong kalooban bukas ay magigising kami. Ipanalangin niyo kami, Saint Joseph. Maraming salamat sapagkat kayo po yung protector. Kayo po yung patron saint ng mga departing souls ng mga Katoliko. Maraming salamat po sa mga learnings. At kami dumadalangin ho ng mga kasama namin tonight sa broadcast na ito ng inyong pagpapala, inyong gabay. Some of them are students, mga parents, nasa labas ng bansa. Some of them are pastors, mga kaibigan natin. Some of them are Protestant, evangelical. Ang mahalaga rito, Panginoon Diyos, ay nandito kami para matuto. At dalangin po namin na gamitin itong broadcast na ito upang makapagbigay encouragement sa Catholic community as a whole. We'd like to pray also for our Pope Francis sa kanyang complete recovery, sa kanyang karamdaman. Just pray for good health about sa po sa amin. Ama, salamat po sa mga challenges in life. Tulungan nyo kami na makapagpatuloy sa aming laban sa pananampalataya. Just want to give you all the praises tonight. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. I-share po natin to sa Catholic community. At pag-pray ho natin ang bawat isa, mga kapatid. I don't know kung magkikita tayo bukas na umaga. Ipagdasal nyo si Brad Calix, hindi pa ho tayo totally nakarecover sa ating trangkaso. Nag-off and on na ho tayo yung trangkaso natin. 1 linggo na ho. Ito'y day 8 ko na ito, mga kapatid. Pero umiinom naman tayo ng gamot. Nagpapahinga rin kung may opportunity. Kaya ho, gabi lang ho tayo nagpapakita. Lord willing, bukas ng umaga, Lord willing, magkikita po tayo. Alright, sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip Atalana Grace. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo, mga kapatid. And bye for now.